Hello guys, so ngayon magte-testing tayo ng gameplay dito sa MSI Klo 8 AI na powered siya ng Intel. Kasi nung nakaraan ang tinetesting natin ay Z2 Extreme. So ngayon naman dito naman tayo sa kapatid niya, which is itong 8 AI. So yung iba dito ay mga request nyo ng mga games. And again guys, kinuha ko to dun sa secret app, kaya nakaka-download ako sa Steam. Kung ano yung secret app na yon, wag ako yung tanungin nyo guys yung seller. So ipa-flash ko na lang guys sa screen na to kung saan ba guys na-avail yung secret app na yun. Kasi guys yung mga games na to sobrang mahal ng mga to, kaya dinownload ko na lang dun guys sa secret app. Ito muna guys, subukan natin to, itong Silksong. Alam ko naman na kayang-kaya itong Silksong. So ang gagawin ko dito guys ay syempre manual settings, tapos sasagad ko lahat para alam natin na kayang-kaya niya talaga yung mga games na to, no? Pero itong Silksong na to, for sure kahit na naka-low settings lang to, kayang-kaya to. Sobrang curious sila dun sa secret app na yon. So napakalaking tulong nun guys dito sa channel natin, no? Kasi natetesting natin yung mga games, kung kaya ba siya ng mga handheld na mga pinagbibili ko nga. Hindi ko naman kasi guys binabudgetan talaga yung mga games kasi nga usually ay nakasubscribe lang talaga ako. So sa Xbox, PC Game Pass, sa PlayStation, PS Plus, sa Android naman, Android Play Games yata yung tawag nila doon. Sa Nintendo naman guys, Nintendo Online, pero dito sa Steam Deck wala siyang ganon. Yan, so store. Oh, cute ah. Matutuwa dito yung anak ko. Ba part 2 na to? Walang double jump. Merong high jump lang. Sabi, hype na hype to eh. Nung nilabas to sa Xbox, daming natuwa eh. Kasi free na lang to sa Xbox eh. Doon sa PC Game Pass. O sa Xbox Game Pass. $120 frames yung Silksong, which is very obvious naman. Grabe naman tong handle na to pag hindi kinaya yung 2D na game na katulad nun, no? So next naman natin ay first time natin to testing dito. Syempre itong Ghost of Tsushima. Ito natapos ko na to sa PS5, napakaganda ng game na to. Yung Ghost of Yotei, hindi ko alam kung bibiling ko yung game na yun o ihintayin ko na lang siya sa PS Plus. Kasi usually talaga hinihintay ko lang sa PS Plus eh. Ito guys, natimpla ko na to. So ang presets ko dito naka-high. Tapos yan lahat na siya naka-high. Okay, so continue natin. Yun, so niligtas siya nung nung magnanakaw. Kaya naging ghost siya. Ginakwento ko na eh, no? So nakuha nating frames, is 74 frames. Again, naka-high settings tayo. Pag in-ultra natin to, mga 50 plus lang yung nakukuha natin. Yan, so subukan niya natin very high, pakita ko lang sa inyo. Tapos taasan natin yung brightness, masyado siyang madilim. Yan, so ito guys, very high settings na to. Yan, bumababa siya 54, 55, 57, 56 frames. 60, 64. So kayang-kaya nito yung very high. Pero mas preferred ko kasi yung high lang para at least talagang 60 frames siya pataas. Someone was sharpening their blade. A warrior. My armor. 61, 64 kapag ka cinematics. How are your wounds? Can you run? How long was I out? Long enough for the Okay, 66, 59. Yan, so kung very high ay bumababa siya. Shh, not now. Shit, get down. Crouch. Let's move. This way. Wait. There's nothing we can do for her. But I can save the others. Yan, bumababa na siya ng 48. Kaya with me on the battlefield. Chito, forget him.
Kaya hina-high settings ko lang to eh. Yuna, wait. Yan na. Lord Shimura is my uncle. Yan, okay na siguro yan. So, quit na natin to. Sa Ghost of Tsushima, kapag ka naka-very high siya, kayang-kaya niya ng mga 50 to 60 frames per second. Pero kapag ka naka-high settings lang siya, 70, 85. So again, sa mga nagtatanong ano bang power bank yung ginagamit ko, ito guys yung ginagamit ko, Vention na power bank kasi meron siyang 140 watts na max charging, no? Tapos 27,000 mAh siya. So kayang-kaya nito guys i-charge yung laptop mo o yung mga gaming handheld mo kasi kapag ka-ordinaryong power bank lang, hindi nun kaya mag-charge ito kasi dapat at least 65 watts yung power bank mo para makapag-charge ka ng mga PC gaming handheld. So kung saan to guys nabibili, maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. Ito guys yung paborito kong power bank na pwedeng dalhin. Kasi nga guys, 27,000 mAh lang siya. So pwede siya guys isakay sa eroplano. Pag mas mataas kasi dito, ay kukumpiskahin na yon. Okay, so i-charge ko lang to. So ito guys yung God of War na Ragnarok. So pakita ko lang sa inyo yung settings, no? So settings tayo, graphics and camera. So method ko is Intel XeSS. Then quality ko guys is ultra quality. Tapos yung presets ko guys is ultra. So sobrang taas nito kaya mas malakas to guys kaysa doon sa Z2 Extreme. So ito pakita ko sa inyo kung ilang frame siya. 53 frames, 49 frames, 51 frames. Sa Z2 Extreme pag ganyan settings, mga 30 frames lang yan to 35 frames. Pero dito maabot siya ng 58. Nakarang girl to eh. Sabok ka mo girl. O baka na ano lang yung tenga ko. Grabe nung lungkot nito. No? Nasubukan ko na rin kasi mawala ng aso eh. Yung aso ko parang bulag na siya dati. Bago siya mawala. Pinatawag ko pa siya eh. Tapos namatay siya sa ano ko, sa kandungan ko. Grabe, ang sad. Tagal na yun, mga 12 years ago pa yun. Kaya yung mga nagsasabi na, ba't ka naman malulungkot? Aso lang naman yan. Di pa sila nakapag-alaga ng aso, kaya ganun. Ganda ng quality nito. Grabe, pulidong pulido. Lumaki na talaga sa 80 rows ay. Sumasagot na eh. So sobrang haba ng cinematics na yun, nakaka-boring. Grabe. Ito 50, 51 frames. So pakita ko ulit sa inyo guys yung settings ha. Ultra quality, saka presets is naka-ultra. Yan, so 50 frames. Kayang-kaya. Tell me your thoughts. 45 nga lang, ano na eh, okay na yun eh. Pero ito, maabot siya ng 50 frames. It is the natural order of things. Wait na nga natin to guys, ang tagal eh. Grabe, nakakainip. So, kapag ka ultra settings, saka na ultra graphics, so maabot siya ng 50 frames. O, di ba? Kayang-kaya. Madalas naman natin tinitesting yan eh. And then, next naman natin ay... Ito nga, Ratchet. So, mga games ng Sony guys, gumagana dun sa Secret App. Ratchet, Last of Us, God of War, Spider-Man, yan, mga ganyan. So, para wala na exclusive ang Sony, no? Kasi nirelease na rin nila eh, sa Steam eh. Subukan nga natin na graphics natin, very high natin. Tingnan natin kung kakayanin pa rin ito. Na at least 60 frames. Yan, so ito guys ay very high na to. Ito na yung pinaka-maximum of all maximum settings. So 72, 66 frames. Ganda talaga oh. Pagka-maximum settings talaga. Yan, tingnan yung balloon, oh. Ganda oh. Skip natin cinematic. Buti pa ito may skip. 94, 103. Lakas na ito guys, sobrang lakas na ito. Talagang legit na ito yung pinakamalakas sa gaming handheld sa ngayon. Issue lang talaga niya sa NBA. Pero kung hindi mo sasama NBA, mga games nito, sobrang lakas na ito. Again guys, yung pinakamalakas sa settings to, 63 frames. I'm with you. Natapos na to ng anak ko eh. Sobrang bangis ng anak ko sa mga game. Halos lahat na lang natatapos eh. Okay, 61 frames. Dati nilalaro ko to sa PSP. Yung Size Matters. So yan guys yung gameplay natin. Itong Ratchet and Clank. No? So wag natin masyadong pahabain. Para marami tayong matest na game. Okay, so lagpas siya 60 frames per second. Ito, try natin tong Spider-Man 2. Okay, so again yung settings natin dito ay naka very high. Wala na isasagad to. Yan na talaga yung pinaka-highest na settings. Principal Evans already hates me for being late this morning. 48, I told you to be on time. 55. Before we know it. Good. 'Cause I have my college application review with the school counselor. Nagtataka sila, no? Pag reviewer raw, bakit raw puro swing lang yung ginagawa sa Spider-Man? Siyempre, testing nga lang eh.
Yan, 48. So, very playable. Very high settings, 51, 57. Yan, pinaka mababa niya, 47 frames. Still can't believe old Triple J is your new boss. Loving the new regime. You'll whip him into shape in no time. So, what's up with Marco? Years since our last shootout. According to witnesses, he was running down Broadway yelling nonsense. They said he seemed angry, paranoid, delusional. He just exploded. Down. I've seen people lose control like this. Be careful. Two. Come on. Thanks, MJ. Picking up dope. No way. They're untested. Barely prototypes. But you brought them, right? No comment. Ito, dito nagkakaalaman pag may usok na eh. Naalala niyo Counter-Strike, di ba? Pagka nagpasabog ng smoke bomb, marami na pipikon. Okay yan. So 62, 64, kayang-kaya. Very high settings to guys ha. Very high. And itong Spider-Man 2, bagong game lang to. $56. Wala. So, panis na panis lang rin to. Okay? So, quit na rin natin tong game na to. Next game na tayo para makarami tayo ng testing. Ito, may nag-request nito eh. SnowRunner. So, pakita ko lang sa inyo. Tinesting ko siya. Hirap na hirap akong laruin. Hindi ko alam paano siya laruin. Pero at least makita nyo kung ano ba yung itsura nitong SnowRunner. Ang visual quality presets ko dito guys na kinaya is medium settings lang. Okay, no? Kasi nga na-testing ko na to. Yan. So, kung naka-medium guys, 67, 60, 65. Pero pakita ko rin sa inyo yung ibang settings niya. And try natin sa high. So pag sa high siya guys, bumababa na siya 48, 45. Okay, kung okay lang sa inyong ganyan, pwede na yan. Ano to, aalis ka sa putek. Ganun ba to? 60, 61 frames kapag ka naka-high setting siya. Pero kapag ka naka-medium setting siya guys, ay kayang-kaya niya 70 frames pataas. Okay, hindi ko kasi magets kung paano tong game na to eh. Ni-request lang sa atin to ng isa nating tropa na mahilig ring manood ng mga gadgets dito sa Gadget Syndrome. Yan, so salamat sa pag-request mo nito. Pasensya na. Hindi natin to malalaro ng matino-tino kasi hindi ko marunong nito. Okay yan, basta yan yung nakukuha natin na frames kapag ka sa ganyan settings. So exit game na natin to. So lipat naman tayo dito guys, dito sa Xbox PC Game Pass. So ito naman guys, ang bayad dito is 59 pesos for the first 2 weeks, tapos 185 pesos monthly lang. Tapos marami ka na mada-download ng mga games dito, mga 400 plus na games. So kung gusto mo ng legit na games and syempre makapag-download ka ng mga maraming games, no? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi ako nagbibili ng mga games. Ang ginagawa ko na lang ay nagsusubscribe na lang ako dito sa PC Game Pass. Kasi nga guys, makaka-download ka na ng mga games dito for free. Pero may monthly payment siya, para siyang Netflix. Pero imbis na movie yung pinapanood mo, ang ginagawa mo dito is nakakalaro ka ng mga games. Sa PlayStation din guys, meron rin silang ganito. Ang tawag naman dun guys is PS Plus. Ang bayad dun is 500 pesos monthly. So maganda dito, nagsisync to. So pwede mo to siyang laruin sa PC gaming nga, dahil pwede mo siyang laruin sa laptop mo, etc. So graphics natin guys, syempre high na natin. Ito, nakakaano to eh, relaxing na game. Power Wash Simulator. So guys, yan lang muna yung testing natin. Syempre, kung may iba ka pang request na mga games na matesting natin sa part 2, part 3, or kung magkakaroon man ng part 4 tong video na to, ay mas maganda i-comment down below mo. Kasi guys, kung ako lang yung tatanungin nyo kung ano ititesting ko dito, mga old games ang ititesting ko dito. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre wag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like kang updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!